Ito si Aryan. Ay, ako po yung extra cameraman niya. Ito si Reina. Kuyo po siya. Kuyo. Wala lang. Extra. Hey, it's Rain. Welcome back to my channel. Today, I will share my experience as a volunteer in helping Taal Volcano victims who are evacuated in Batangas, specifically in Bauan Batangas. So, nung pagpunta namin sa Lipa, merong work na agad na binigay sa amin, which is to sort the donations, tapos ilalagay sa may eco-friendly bags. Merong water, merong bigas, may canned goods, may toiletries, may noodles, tapos biscuits, ayun. So, ayun, sinort namin, tapos we had our dinner na mga around 9, 10 p.m. Masarap nga na pagkain, so ayun. Tapos nung nalaman namin na the classes were suspended pala the day after, Kuya Seth, who is in charge sa may volunteer work, he asked us if we could stay for another day para makapagsagawa na data gathering na kung saan pupunta talaga kami sa may evacuation centers para makapagkausapin yung families, the administration. For example, dun sa families, tatanungin sila if ilan sila na naninirahan dun sa specific room, ilan yung matanda, ilan yung pamilya na doon, ilan yung bata. Ayun nga. Tapos if sapat ba yung natatanggap nila, most importantly, natatanggap ba nila yung basic needs nila like food and water. Tapos ayun, para na rin makapagkaroon ng pagsagawa ng psychosocial interactions na kung saan we interact with the evacuees to lift their spirits na rin, para ayun, to give happiness, ayun. Pagsapit ng 12 midnight, pagkatapos kumain, so ayun, nag-repack ulit. Ayun na, matutulog na kami. Tapos, since ano lang yun, sa Lipa, sa may church na kung saan doon kami nag-repack, may court doon. Tapos, doon kami matutulog. So ayun, may trapal doon. Tapos, kumuha kami ng cardboard boxes na ginamit namin bilang blankets, bilang sapin, beddings. Tapos, we used kumuha ko ng mga diaper to use as my pillow. Tapos ayun, nakakalungkot niya kasi ayun, hindi kami prepared. Tapos di ako nakapagdala ng toothbrush, di ako nakapagdala ng panligo para makaligo kinabukasan. So baho ko na nun. Tapos ayun, super lamig pa. I forgot to bring my jacket na naman. Tulog kami, iba nga hindi natulog, tapos kami natulog lang 3 oras lang tulog namin. Tapos pagkagising namin, it was really cold, ang lamig pa rin. Tapos kumain kami ng breakfast, tapos after eating, nag-hold ng educational discussion. Tapos ang dami ko nga natutunan dun sa MED na yun kasi di ako sure yung title, basta it talks about the natural disaster injustices. Yung na-receive ng victims after nag-hit ng natural disaster. For example, dun sa may kulang sa pag-allocate ng funds dun sa disaster and risk management, or hindi pag-prepared ng hindi tama or kulang sa preparation yung isang community, tapos nagre-result to casualties, to more damages done. Tapos ayun, nakakalungkot nga kasi may nag-share dun sa MED namin na merong part sa Batangas na hindi pa rin na nakatanggap ng relief goods. Tapos nakakalungkot din kasi ayun, ito pa nakakalungkot din. Nakaka-disappoint din at the same time kasi yung mostly na donations na receive ng mga victims is mostly talaga donations galing sa mga personalities, sa may mga organizations or private sectors, or ayun, kung taos-puso na habang onti lang na nabibigay or hindi talaga nakapagbigay yung government ng tulong dun sa may mga victims. Tapos ayun, nakaka-disappoint lang. Tapos kasi government sila, so they have, nung
pag ano pa lang, pag-hit pa lang ng ng natural disaster, pag ano pa lang ng Taal, dapat may protocol na agad na kung saan tutulungan talaga yung mga victims, which is nung nalaman namin wala pang kilos, puro LG, yung local government units lang yung gumagalaw, walang yung effort dun sa may national government, clear effort na ayun nga, tulungan yung mga Taal Volcano victims. Tapos, our team was divided into two. Yung pupunta sa may Bauan, tapos yung pupunta sa Batangas City. Yung pupunta dun sa may mga evacuation centers doon. Tapos kami na-assign sa may Bauan. So ayun, dumating na yung jeepney, sumakay kami, tapos nag-travel kami. Ang init, like, grabe. Tapos, traffic pa. So, parang, dun sa jeep namin, parang oven, kasi pawis na pawis. Tapos, wala pa kaming ligo. Sobrang exhausting dun pa lang sa may jeep. Tapos, ayun na, finally, nakarating na kami dun sa may first evacuation center. Bauan Tech, or yun ata yung tawag. Tapos, it was a school. Nakarating kami doon ng mga 12 p.m. or 1 p.m. So, ayun. Tapos, ayun, we were tasked na mag-data gathering, kausapin yung mga families. Tapos, we further nag-split pa kami into teams, body system, nagkaroon ng body system para mas madami ma-cover up na rooms. Tapos doon kami sa may, yung kasama ko, tatlo kami, Arian, tapos si Reina. Tapos ayun, pumunta kami doon kami sa may third floor. Tapos, ayun, kumausap na kami ng families. Tapos yung first family na kausap namin, nag-isa lang yung babae, nandoon siya, tapos kasama yung anak niya, apat supposedly anak niya, yung dalawa nakikipaglaro sa baba, tapos yung asawa niya bumalik daw ng dun sa may site, yung danger zone, para lang malaman yung state nung nung bahay nila or yung mga alaga nila, kasi they were farmers, tapos ayun, kailangan bumalik daw kasi para ma-check up dun sa may alaga nilang hayop. Tapos, nakakalungkot habang kinakausap namin yung babae, yung nanay. She started crying once nagsimula siya ng kwento. Kasi, ayun niya, nakakalungkot kasi she talked about, ayun niya, wala siyang kaalam-alam. First of all, wala siyang alam doon sa state ng Taal, walang orientation man lang. Walang bumabalita sa kanila yung state niya ng volcano. Tapos, yung pinaka nag-worry siya is, what if natapos na yung Taal, ano yung babalikan nila? Since magsasaka sila, farmers, umaas sila sa may animals nila, tapos ayun niya, nasalanta sila. What happens after? Parang napaisip din kami habang kinakausap namin, like, ayun, anong kaya nilang gawin? Baka, ayun nga, hindi sila, yung recovery stage, kailangan yung recovery stage nila. Paano na yun? Tapos, sobrang nakakalungkot kasi wala akong magawa. Kasi di naman ako, di ako ganun kayaman. Pero kung I would do anything just to help all the people, to help all the victims, pero wala talaga hanggang pag-collect lang kami ng data, tapos donate. Tapos ayun, tinakausap namin, tapos nung sa second family, pagdating namin dun sa second family, yung friends ko, sila yung kumausap dun sa may family na doon. Tapos ako, nakipag-interact ako sa mga bata doon. Yung mga bata, ang cute nga kasi kahit na, ayun nga, they still look so happy. Ayun nga, din papasok yung pagka-resilient ng mga Filipinos. Yung in times of natural disasters, in times ng crisis, napaka-optimistic pa rin ng mga Filipinos kahit, ayun nga, nangyari lahat, may pinagdadaanan. Tapos,
meron daw yung kulang talaga sa may medical, yung sa medical aspect, like sobrang hirap daw kumuha ng gamot kasi kailangan daw magpa-check up. Tapos yung clinic nasa baba and may matatanda PWD dun sa may, or mga bata dun sa may third floor, tapos they have to go down imbes na sila yung puntahan ng mga doctors. Pero I don't blame the administration kasi ayun nga, nag-volunteer na nga sila. Onti lang yung staff nila doon, yung administration na nag-volunteer dun sa may evacuation center. So you guys, please volunteer medical assistance sa may mga evacuation center. Sobrang kailangan gamot. Tapos more volunteers talaga. Tapos bukod dun sa may kulang na unan tapos yung beddings. Kasi may nakwento na sa amin na may isang banig tapos isang unan or something, sinishare ng napakaraming tao doon, sinishare ng pamilya doon. So nakakalungkot nga kasi they have to sleep dun sa malamig na, kapag gabi sobrang lamig, they have to sleep dun sa semento. Tapos ayun, tinawag na kami kasi time constraint, kasi sobrang tagal nga namin makipag-uusap kasi we have to go pa to the other evacuation center, the second one. Supposedly na 4 yata or 3 na pupuntahan namin, kaso due to the time constraint, 2 lang mapupuntahan namin. Kasi yun, before going din sa may second evacuation center, we stop for lunch. Nag-lunch na kami ng mga 4 or 5 or 3 yata. Tapos ayun, malapit naman din sa may evacuation, sa susunod na evacuation center. Tapos nung pagdating namin doon, sa may Manginawan, ayun yung tawag doon sa evacuation center. Tapos na pagdating namin doon, school din siya actually. Tapos mas onti yung pamilya na doon kasi compared dun sa may previous na napuntahan namin, mga 80 to 90, 100 yata families, 87 yata na families na doon. Tapos ayun, we talked again sa may mga pamilya. Pumunta kami doon. Tapos may nakausap kami na galing sa baba ng baba ng bulkan mismo. Sobrang kahit mas tawa-tawa pa nga yung mga bata din na nakausap namin kasi kahit na they said na siguro lumubog na bahay namin ng abo, tapos nalubog na bahay namin, tapos wala na kaming mga school supplies. Parang nakakalungkot kasi ayun nga, wala na silang mababalikan, lalo na yung mga nasa baba ng bulkan, wala daw. Tapos nung tinanong namin anong nangyari after nung sa recovery stage nyo, after ng donations, they said na after kapag humupa na yung bulkan, kapag nag-calm na yung volcano, they said na they don't know. Tapos buti nga, sana ma-push kasi may yung isang kabataan na nakausap namin na he said na meron daw na housing sa kanila, na balita daw. Tapos ayun, diniscuss nga pala yung about sa housing. May mga tenga na bahay na kung saan walang tumitira, na National Housing Authority, sana maayos yung sistema tapos ibigay dun sa may deserve, especially dun sa may Taal Volcano victims. Tapos ayun, at least nga they have an idea, pero hindi pa, nakatenga lang siya, hindi pa ina-actual, wala pang balita na kung ibibigay talaga sila. Kasi napakagulo, like magulo yung pag-allocate ng mga bahay, kung sino ba pwede makatanggap, paano ba mag-apply, kasi napakagulo talaga. So nakatenga lang sila. Nung pabalik na kami,
tapos na kami, mga 6 na yata or 7, ay 6, pabalik na kami dun sa Milipa para to get our things. Kasi from there, dun sa Milipa, babalik kaming papunta na ulit Los Baños, nandun yung van. Tapos nakwento sa amin na, dun sa may second evacuation center, nagalit pa daw yung namamahala doon. Kasi, nakaka-disappoint na naman. Kasi, sabi daw, yung donations, ayun nga, sabi ko kanina, na nagagaling daw sa nagagaling sa may mga personality, sa may mga private sectors, sa mga organizations, habang 6 to 7% lang daw yung galing sa government. Di ba nakaka-disappoint? So, wala pang action. Nalaman lang namin na, ayun, nagmamotor pala yung presidente sa Malacanang, yung gabing yun. So, kahit sobrang pagod, ayun, sobrang worth it talaga na kahit wala pang ligo, mga 24 plus hours na walang ligo, tapos onti lang yung oras ng tulog, sobrang, kahit nakapagod, sobrang worth it. Natuwa ako kasi, ayun nga kami una nakausap, tapos na-touch ako, super, naiyak pa nga ako, like, naiyak ako. Sobrang nakakatuwa kasi napasaya namin sila just by talking to them. Napasaya namin yung mga bata doon just by playing with them, just by interacting with them. Tinuruan pa ako, like, naglalaro yung rubber bands, yung hagis-hagis. Ayun, tinuruan. Nakipaglaro sa akin. Ayun, sobrang rewarding talaga bilang volunteer. So you guys, please volunteer. Madami pang kailangan tulungan. Super kailangan na halangan, gamot. Again, yung gamot, tapos beddings, food, and other donations. So guys, that's it for my today's video. If you like what you saw, please do like, comment, subscribe, and ring that notification bell. Goodbye and see you in my next video.